Ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagpapalampas ng kasalanan, hindi pagtatanim ng galit o sama ng loob, at hindi pag-iisip na makapaghiganti. Hindi naman ibig sabihin na kinukonsinte o minamaliit natin ang pagkakamali o nagbubulag-bulagan tayo. Sa halip, ang pagpapatawad ay isang pasya na pinag-isipang mabuti para mapanatili ang kapayapaan at magandang kaugnayan sa iba. Ating tunghayan ang 13 kabanata ng Always Been You. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nasa Maynila na sina Lyra at Mateo at ngayon nga'y palabas na sila ng ospital matapos magpatingin sa OB si Lyra. Papasok na sana sila ng sasakyan nang biglang dumating si Paulo. "Anong kailangan mo sa amin?" tanong ni Mateo. "Gusto ko lang sana kayong makausap, may importante akong sasabihin," sabi naman ni Paulo. Nagkatinginan muna sina Lyra at Mateo saka tumango bilang pagsang-ayon. Pumunta sila sa isang coffee shop at umorder muna, saka nag-umpisang nagsalita si Paulo. "Lyra, hindi ko alam kung kaya mo pa akong patawarin dahil sa ginawa ko, pero sana dumating ang araw na mapapatawad mo ako," sabi ni Paulo. "Bakit, Paulo? Ano bang ginawa mo?" tanong naman ni Lyra. "Magkasabwat kami ni Tanya sa mga pangyayaring ito," sabi ni Paulo. Agad namang nagdilim ang paningin ni Mateo sa narinig niya at walang pasabing sinuntok nito si Paulo. Pilit na inaawat ni Lyra ang dalawa, ngunit hindi niya kayang maawat si Mateo sapagkat kailangan niyang mag-ingat, kaya naman sinabi niya kay Mateo na baka mapahamak pa siya kapag tumuloy pa itong manuntok kay Paulo. Dun lamang natauhan si Mateo. "Mateo, huminahon ka. Naririto si Paulo upang magpaliwanag, hindi para makatanggap ng suntok mo," awat ni Lyra kay Mateo. "Sige Paulo, ituloy mo lang ang sinasabi mo. Handa akong makinig," sabi ni Lyra kay Paulo. Hindi magawang magalit ni Lyra sapagkat inaalala niya ang batang nasa sinapupunan niya. Humihina ang kapit nito, kaya naman kailangan niya ng doble ingat. "Totoong magkasabwat kami ni Tanya. Ngunit maniwala ka man o sa hindi ay wala akong kaalam-alam sa mga pinagagagawa niyang ito. Ang tanging alam ko lang ay gagawa siya ng paraan upang mapasa kanya si Mateo at mapasa akin ka naman, Lyra. Hindi ko alam na siya ang sumabotahe ng DNA result ni na Mateo at Hyacinth. Lyra, mahal kita, pero hindi ko kayang gawin sa iyo ang mga bagay na yun. Sobrang mahal kita, kaya naman hindi ako humahadlang sa inyo ni Mateo, sapagkat tanggap ko anuman ang maging desisyon mo. At kita ko namang masaya ka sa piling ni Mateo. Kaya wala akong dapat ikabahala na. Alam kong nasa mabuti kang kamay. Masaya akong nakikitang masaya ka rin. Masaya rin akong nakakatulong sa iyo. Ngunit Lyra, wala akong kaalam-alam. Alam kong magagalit kayo sa akin at handa akong tanggapin lahat ng isusumbat niyo sa akin, maniwala lang kayo. Gagawin ko ang lahat, mapatunayan lang na wala akong kinalaman sa mga nangyayaring ito. Gagawin ko ang lahat, mapatawad niyo lang ako," sabi ni Paulo. "Naniniwala ako sa iyo, Paulo," sabi ni Lyra na siya namang ikinalingon sa kanya ni Mateo. "Paano mo namang nasabi na pinaniniwalaan mo ang taong ito, Lyra? Halos mawala ka na sa akin ng mga sandaling yun. Tapos ngayon, paniniwalaan mo ang taong ito?" galit na sabi ni Mateo. "Mateo, kilala ko si Paulo. Alam kong hindi niya kayang gawin yun. At naniniwala akong si Tanya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Mateo, walang dapat sisihin. Lahat ng ito ay dahil lang sa sobrang pagmamahal, kaya nagagawa niyang lahat ng ito. Alam ko kung gaano ka kamahal ni Tanya, kaya hindi ko siya masisisi kung bakit niya nagawa ito. Nagmahal lang si Tanya, at dapat lang nakalimutan na nating lahat ito upang mapayapa na ang isipan natin. Nasa kulungan na si Tanya. Sapat na yun upang pagbayaran niya ang mga kasalanan niya. Mateo, kung ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kayang tao lang?" sabi ni Lyra at bumaling siya kay Paulo. "Paulo, wala kang kasalanan. Salamat at naging mabuti kang kaibigan sa akin
nung mga oras na gusto ko nang mawala sa mundong ito. Sabi ni Lyra at biglang tumayo at niyakap si Paulo. Ninong ka ng anak ko ha? Sabi niya. Para kay Lyra, alam niyang walang kasalanan ito. Napakabuti ng puso nito. Pag-ibig ang dahilan ng lahat ng ito, kaya walang dapat sisihin. Kumala sa pagkakayakap si Lyra kay Paulo. Salamat Lyra, salamat at naunawaan mo ako. Matalik na kaibigan na ang turing ko sa iyo, kaya hindi ko kayang gawin sa iyo yun. At oo, payag akong ninong ng magiging baby nyo. Nakangiting sabi ni Paulo. Binalingan naman ni Lyra si Mateo. Ikaw, wala ka bang sasabihin? Sabi ni Lyra. Kung talagang wala kang kinalaman sa mga nangyaring ito, ay mapapatawad kita. Pero kung may kinalaman ka, hanggang kabilang buhay tayong magkagalit. Tandaan mo yan, Esteban. Sabi ni Mateo. Napatawa naman si Paulo. Nagpaalam na silang dalawa kay Paulo sapagkat kailangan pang magpahinga ni Lyra. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Paulo. Sa wakas ay naliwanagan na ang mag-asawa na wala siyang kasalanan. Palaging ipinagdadasal ni Paulo na sana ay mapatawad siya ng mga ito at mukhang dininig na nga ang kanyang panalangin. Nakangiting umalis si Paulo. Papunta siyang Mexico ngayon at hiniling muna niyang magkaayos sila ni Lyra at Mateo bago siya umalis. Walang kasiguraduhan kung babalik pa ba siya sapagkat gusto niyang kalimutan na ang lahat maging ang pag-ibig ni Lyra. Ito ay mananatili na lang isang memorya sa kanyang isipan. May ilang buwan na ang nakakalipas at ngayon ngay malapit na siyang manganak. Habang magkatabi si Mateo at Lyra sa higaan ay biglang may naisip si Lyra. Mateo, siguro panahon na para makausap natin si Tanya. Gusto kong mapayapa ang isipan ko, Mateo. Sabi ni Lyra. Pero Lyra, malapit ka ng manganak. Hindi ka na pwede maglalabas pa ng bahay. Baka abutin ka kung saan. Nag-aalala lang, sabi ni Mateo. Pero Mateo, matagal-tagal na rin ang nakakalipas. Wala namang masama kung magkakausap pa kami. At saka, kasama naman kita. Kaya wala kang dapat naaalalahanin. Sabi ni Lyra. Sige, kung yan ang gusto mo. Bukas, dadalawin natin siya. Sabi ni Mateo. Kinabukasan, maagang gumayak si Lyra at Mateo para dalawin si Tanya. Nagdala sila ng prutas para rito. Magkahawak kamay silang pumasok sa silid ni Tanya. Si Tanya ay nasa isang rehabilitation center matapos malaman na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. At ngayon ngay naririto ito upang magpagaling. Pagpasok nila ay may hawak itong Bible at tila nga nagbago na ito. Nang makita sila ay agad itong ngumiti. Kamusta ka na? Sabi ni Lyra. Heto may dala kami para sa'yo. Dagdag pa nito. Bumubuti na ang kalagayan ko ngayon. Salamat, nag-abala pa kayo. Sabi naman ni Tanya. Ang laki na ng tiyan mo ah. Dagdag pa ni Tanya. Oo, malapit na kasi ako manganak. Anytime, pwede na akong manganak. Pero gusto ko muna dalawin ka rito. Sabi ni Lyra. Si Mateo naman ay nakikinig lang. Lyra, alam kong naging malaki ang pagkakamali ko sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo. Nabulag lang ako noon ng sobrang pagmamahal ko kay Mateo kaya ako nagawa ang mga bagay na yun. Sa kagustuhan kong mapabalik siya sa piling ko ay nakakasakit na pala ako. Patawarin mo ako, Lyra. Sabi ni Tanya. Tanya, matagal na kitang napatawad. Nais ko lang na maging ayos tayo bago lumabas ang magiging anak namin. Gusto kong wala ng anumang alitan na namamagitan sa atin. Sabi ni Lyra. Maraming salamat, Lyra. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayong alam ko nang napatawad mo ako sa kabila ng lahat. Sabi ni Tanya. Magkayakap sina Tanya at Lyra nang biglang sumakit ang tiyan ni Lyra. Maya-maya pa'y animoy nag-ihina ito. At doon lang nila napagtantong manganganak na pala ito. At dahil sa taranta ay halos magdilim na ang paningin ni Mateo. Mabuti na lang ay mayroong ambulansya ang nasabing rehabilitation center na siyang nagdala kay Lyra sa ospital. At dito nga'y nanganak na si Lyra. Abangan ang pagtatapos sa huling kabanata ng Always Been You.